Sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Times, experts warn against empty promise of bagong Pilipinas. Ano? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Yung uri ng expertise ninyo po, parang expert kayo sa black propaganda at paninira sa ating gobyerno. Anong sinasabi ninyong empty promises ng bagong Pilipinas? Na napakarami na po na mga nagawa yung ating Pangulong BBM. Sa 2 years pa nga lang po, mga kababayan, sinurpas na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga achievements, yung mga nagawa. May nagawa rin, mga kababayan, pero malayo po. Yung bagong hari ngayon ng Fentanyl Kingdom, si Mau Diggs, kasi siya yung inappoint na administrator ni Pacquiao ng mga properties niya. Kasi po, inahabol na po ng FBI. Namamoro na po si Pastor Capes. Kaya pinasiguro na niya, ikaw na niya ang aking appointed administrator ng aking mga properties. Ang problema niyan Mr. Maravillas, pag halimbawa hinabol din ng ICC. Ay itong si King Fentanyl, walang problema. May mga successor naman. Nandiyan naman po si Inday. Di i-appoint ng appointed administrator ng ng disappointed son. Itong si Inday, ay di pala, ilipat ni King Fentanyl sa kanyang anak na queen ng confidential fund. Ikaw niya, Mr. Maravillas, talagang, Miss Confidential Fund. Yan ang bansag sa kanya eh. Kasi grabe po yung galit. Inaway-away yung ating Speaker of the House dahil po sa pagtanggal ng confidential funds. Siya naman po yung nagsabi na I leave it to your wisdom. Yun pala, masama ang loob. You see? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin. Bumili ka ng plane na tickets, pati sa booking po sa sa mga hotels. May Paymaya kami rito, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jeron Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po,
Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, ay try ninyo itong Nengxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, anya Mr. Maravillas. Balik tayo dito sa paninirang puri na naman po nitong mga so-called experts. Experts kayo sa ano? Dapat yung mga eksperto natin, eksperto kayo sa pagtulong sa ating mga mamamayang Filipino para maiangat ang pamumuhay natin. Hindi yung expert kayo sa black propaganda. Di ba? Magbago na kayo. Bagong Pilipinas na. Empty promises daw. Bulag ba kayo? Di ninyo nakikita ang araw-araw na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Aros wala na nga painga. Lalarga na naman nga siya papuntang Germany para lang patuloy na mag-invite ng mga investors para dumagdag yung ating mga job opportunities dito sa atin. Ngayon nga po, yung next week yata o 2 weeks from now, yung mga top-level executives ni President Biden po at saka investment mission pupunta dito sa ating bansa. Ayan po, Biden's top-level executives ready for trade investment mission in the Philippines. U.S. President Joe Biden has assembled a high-level U.S. trade and investment mission set to arrive in the Philippines next week to explore, next week pala, business opportunities in the country. So ito yung produkto mga kababayan, fruits ng patuloy na pagpopromote ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga foreign trips sa America and Europe, pati sa Australia. Pagkatapos sasabihin ninyo, empty promises ng bagong Pilipinas. Sinong maniniwala sa inyo mga pinagsasabi? Ito ngayon yung laman ng balita mga kababayan dito sa Manila Times. Sabi rito, President Marcos Jr.'s bagong Pilipinas will remain an empty promise if he does not adhere to the rule of law and implement new policies that would change the lives of Filipinos, according to analysts on Saturday. Bagong Pilipinas, as contained under Memorandum Circular 24 Series of 2023, is based on Executive Order Number 14 Series of 2023 or the Philippine Development Plan 2023-2028 with the overarching theme of the administration's brand of governance and leadership that call for deep and fundamental transformations in all sectors of social and government. During a broadcast of the BBC World Questions Philippines program organized by British Broadcasting Corporations, World Service Radio aired on Saturday, Akbayan Citizens Action Party President Rafaela David said it remained to be seen whether or not there would be a new Philippines. Kaya naman niya Mr. Maravillas, Akbayan, anti-Marcos organization, party list, yung tinanong, ano man ang sasabihin yan? Na dati ng anti-Marcos yan, yung partido po ni Hontiveros, na nag-iimbestiga po kay Pacquiao, pagkatapos si Pacquiao, tapos yung kanyang Fentanyl Kingdom po, ang itinuturo yung ating Pangulo. Wala mang kinalaman sa investigasyon po ni Risa Hontiveros sa Senado, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, nandun sa Liwasang Bonifacio, sigaw-sigaw sila. Gusto nang iluklok si Inday. Ang itinuturo, mga kababayan, sa kinasadla kanilang problema, yung ating Pangulo, ang nagpapaimbestiga po sa inyo sa Senado, anti-Marcos. Ito nga ang pinagsasabi, lahat negative. Akbayan. So anong kinalaman ng ating Pangulo? Bakit nadamay at nasisi ninyo? Ito nga sinisiraan yung ating Pangulo. So sabi rito, there are still human rights violations. The economy is still recovering and are still seeing record high numbers of inflation. This government needs to show us the new programs and the new policies that would change the lives
of ordinary Filipinos? Kala ninyo kung sino kayo? Kayo kumandidato kayong Pangulo. Sige nga, ba't hindi kayo ang mismong gumawa? Lahat lang kayo puna, wala man kayong magandang recommendations. So ano ang contributions ng inyong partido Akbayan para umunlad yung ating bansa? Panoon pa kayo ng tatay ni President Bongbong Marcos nakikipaglaban? More than 30 years na kayo in existence. O di ba? Ano naman ang nagawa ninyo para umunlad ang buhay ng mga Filipino? Sa kayong human rights violations, lahat ng bansa sa mundo may human rights violations. Alin mang bansa ang walang ganyan? Di ba? Mabuti nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos aktibo para protektahan yung rights ng ating mga mamamayan. Kaya tingnan ninyo, yung mga former rebels, nagsipagsuko na, lalo na yung mga secessionists doon sa Mindanao, kahit yung mga communist rebels. Kaya nga umina na ngayon. Bakit? Yung ating Pangulo is open for dialogue, peace talks, kinontra nga ni Inday. At yung efforts ng ating Pangulo para iangat yung buhay ng ating mga mamamayan through investments. Nagkakabunga na nga po. Tingnan ninyo ito. Biden's top-level executives ready for trade investment mission in the Philippines. Ito pa. Philippine officials promoted investment on green metals processing during PBBM Australia visit. Ilan yung na-secure mga kababayan na business agreements? Ayan 12 business agreements amounting to 1.53 billion US dollars or 86 billion pesos, covering diverse sectors such as renewable energy, clean energy, and recycling solutions, housing, IT-BPM, infrastructure, medical services, and digital health services. Out of touch kasi kayo kasi ang grupo ninyo po, lahat lang anti-government activities yung ginagawa. Di ba? Pero yung mga kasama ninyo na nanalo sa eleksyon tulad ni Risa Ontiveros, nagsisweldo galing sa gobyerno. Yan ang problema sa inyo. Imbes tumulong sa gobyerno, sa nakaupong administrasyon, nakagulo pa kayo. Tumulong kaya kayo sa ginagawa ng ating First Lady Lisa Marcos para mapaganda ang kabuhayan ng mga kababayan. Galing lang nga doon sa go negosyo. Yung ating First Lady para i-recognize at tulungan, i-training na lalo pang umangat yung mga negosyo ng mga kababaihan, lalo't nasa celebration tayo ng Women's Month ngayon. Di ba? Ma-empower para productive sila at yung kanilang mga sinimulang negosyo lalong umasenso, lumaki. Kayo, anong ginagawa ninyo? Lahat yung mga interview ninyo, imbis na i-promote yung ating bansa, sinisiraan ninyo. Di ba? Pa-interview kayo sa BBC, lahat negative yung mga pinagsasabi ninyo. Di imbis nakatulong kayo, hindi, nagduda tuloy yung mga nakapanood sa BBC. So ito po ang magandang epekto ng efforts ng ating Pangulo. Biden tops level executives ready for trade investment mission in the Philippines. O di ba maganda yung naging resulta ng pagbisita sa Amerika ni President Bongbong? Leading the mission on March 11 to 12 is Gina Raimondo, Secretary of the U.S. Department of Commerce. According to White House, other key figures included in the Philippine Presidential Trade and Investment Mission delegations are. Yan po, ang dami O di ba? Hindi ko na isa-isa, basahin na lang po ninyo. Ang daming mga big-time businesses sa Amerika po. Mga officials ng mga big-time businesses sa Amerika nakita ninyo, mga kababayan? Di ba nakakatawa ang ganitong mga developments pa? Sabi dyan, we look forward to seeing more of this partnership materialize in the months ahead, especially with the visit of the high-level U.S. Presidential Trade and Investment Mission in March next year. And we are also co-hosting the 2024 Indo-Pacific Business Forum, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Pero itong mga so-called expert po sa paninira, wala na kayong naitulong, naging pabigat pa kayo sa mga mamamayang Filipino.
ang pagtuunan ninyo po ng pansin, yung contribution ninyo. Ano yung maiko-contribute ninyo sa pag-unlad ng ating bansa? Hindi yung paninirang puri. Mga negativities yung mga pinaglalabas ninyo. Kung totoong may pagmamahal kayo sa ating mamamayang Pilipino at ating bansa, kailangan irespeto ninyo yung mga leaders na pinili na mag-lead sa ating bayan. At ang nanalong Pangulo ay ating Pangulong BBM. Ang gusto kasi ninyo si Linlen. Yan ang kaalyado ninyo. Itatakbo daw si Linlen pagka senador. Di tumakbo para masaya. Di ba? O yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas, proud member ng kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. KSMIP. Bye-bye po. God bless.